Welcome to another Facebook Live video episode. We're going to talk about the cash dividends and the DMC experience. Welcome to the stock market journey of Manny. Today is April 4, 2020 at nakita ko yung isang post ni Kennards. Sabi niya, yung April 4, 2020 translates to a special number 4440. Tatlong 4 at 0. Siyempre, 44 kasi April 4. Tapos yung 40 kasi yung year 2020, pag in-add mo yun, 20 plus 20, you get 40. So, binanggit ni Kennards Valley yung special number 4440. So, what did I do? I went to Google, tapos sinearch ko, meaning of the number 4440. And it's some kind of spiritual number na sinasabi niya ay magtiyaga ka sa harap or sa gitna ng challenges at kahirapan. Manalig ka na kahit anong nangyari ngayon, ang ending ay magandang patutunguhan. So sabi ko, wow, napaka okay yung pattern, no? 4440, April 4, 2020, pagtiyaga at yung magandang patutunguhan. Kasi today, April 4, nakatanggap tayo ng email from Call Financial. Ang sinabi ng Call Financial ay, congratulations, you have earned cash dividends, and before the day ends, the cash dividend dun sa stock na DMC will be credited to your account. So kung mayroon kang Call Financial account at nakita mo yung cash balance mo dun, by the end of today, April 4, tataas siya equivalent to your DMC cash dividends at the rate of 48 centavos less 10% times the number of shares of DMC na meron ka as of March 17. Okay, March 17. Kasi yung ex-date ng dividend, yung ex-dividend date ng DMC was March 18. So whoever owned the stock of those shares, no, as of March 17 or earlier, yun lang yung pwedeng makatanggap ng cash dividends na ipe-pay out ng April 4, which is today. Okay, so ano yung nangyari doon? Before March 18, naalala nyo, nagkakaroon ng issue si Presidente sa mga water companies, Maynilad and Manila Water. Ngayon, si Maynilad, ang isa sa mga investor sa kanya ay si DMC. Si DMC, property developer, meron silang mga construction, at meron din pala siyang water, si Maynilad. At nung time na yon, nagkakaroon ng mga girian, di ba? Sa YouTube, nababasa nyo sa news, yung stock ni DMC ay pabagsak kasi parang merong uncertainty. Paano yan? Ano na mangyayari? Ipasasara na ba yan? Diba? Ipapasara na ba yung ABS-CBN? Ipasasara na ba yung, ita-take over na ba yung mga water companies? Kaya yung stock price ni DMC ay pababa. Pero, dahil sa paniniwala ko, okay naman si DMC, maganda yung kanyang track record at maganda rin yung kanyang future record, sabi ko, sige, bibili ako ng stocks ng DMC. Kahit 6 pesos pa siya, bibili ako. So kahit bumabagsak na siya below 6 pesos, sabi ko, ay di mas maganda, happy na ako sa 6 pesos, naging mas mura pa siya sa 6, kaya bili ako ng bili. Kasi sabi ko, teka, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba na bumili ako ng DMC? Mukhang iniipit talaga yung mga water companies. Ano na ang mangyayari sa DMC? Ngayon, sabi ng mga friends ko, bakit? What are the future prospects of DMC? Mapipilayan ba yung kumpanya na DMC? Sabi ko, hindi naman. Tuloy pa rin siya magko-construct. Tuloy pa rin yung property, di ba? Kaya, manalig ka, Manny. Sabi sa mga friends ko, sige, bili tayo ng bili ng DMC. Tapos, kung napanood niyo yung mga ibang videos ng mga ibang stock market na trainers, sinasabi na, tingnan mo yung dividend history ni DMC. So, nung tinignan namin yung dividend history, nakita namin na, last year pala, nagbigay si DMC ng cash dividends na 48 centavos. Parang 20 centavos na regular cash dividend, tapos 28 centavos na special cash dividend. So, sabi namin, let us be conservative. Huwag natin pansinin yung special cash dividend. I-imagine na lang natin as in 2020, mga bandang March, April, May, magkakaroon ng regular cash dividend na 20 centavos. So if you get that number,
20 centavos. Tapos, i-divide mo yun sa 6 pesos. Kasi willing naman kaming bumili ng DMC sa halagang 6 pesos per share. 20 centavos divided by 6 pesos gives you 3.3%. Ang ibig sabihin yan, kung bumili ako ng isang share ng, well, syempre, bawal naman yung bumili ng 1 share lang, no? Pero para mas simple lang, kung bumili ako ng 1 share of DMC at 6 pesos in early March, tapos noon, nag-earn ako ng 20 centavos, ang lumalabas para yung interest na kinita po natin dun sa 6 pesos ay 3.3%. Ngayon, kung yung perang 6 pesos na yun nilagay ko sa bangko, sa regular bank savings account, after 1 year, ang kikita niya interest is something like 0.25%. Wala man lang 1%. Sige, sabihin mo lang 1%. Eh yung 1% sa ordinary bank savings account ay malayo sa 3.3% ng dividend. And mind you, ang inassume namin doon, yung maging dividendo sa 2020, which is now, ay maging 20 centavos lamang. Hindi namin pinansin yung mga previous years na special cash dividend. Yes, Buddy Ropan, good afternoon. Thanks for joining us. DMC as in DM Kunsunhi. Okay, so sabi na, okay na yon. Meaning, kahit bumagsak pa ng pababa yung presyo ng DMC, wala kaming pake. Kasi ang tinitingnan lang namin doon ay yung cash dividend. Kasi ang feeling namin, since long-term investors kami, over the long run, makaka-recover ang presyo ni DMC. In the meantime, yung perang ipapasok namin sa DMC stocks ay mag-earn ng at least 3.3%. So what happened? Nagkaroon ng coronavirus, nagkaroon ng enhanced community lockdown, nagsibagsakan yung mga presyo ng stocks. Yung akala namin na, okay na, yung ating DMC nasa 5.8, 5 pesos 80. Ngayon, nasa parang 3 pesos and something. So, 5.8, no? Pero today, yung payout pala ng cash dividend ay hindi 20 centavos. Kung hindi, 48 centavos. 48, which means, mga 7% yung kinikita ng pera namin. Meaning, kung hindi kami nag-stock market, sana pala yung pera ay nilagay na lang namin sa isang bangko na yung interest rate ay 7%. Meron ka bang alam na bangko na yung basic savings interest rate ay 7%? Kung meron, balitaan mo ako. Sa ngayon kasi 1% lang yung dahil sa nakita ko sa mga bangko. So ano yung lesson doon? For now, no? Ito yun, no? Kapag ikaw ay bibili ng stocks, huwag mong titingnan lamang yung presyo niya. Kasi nung nagsimula po tayo sa stock market at nag-subscribe tayo sa Truly Rich, yun lang yung tinitingnan namin yung presyo lamang. Pag sinabing Truly Rich, we recommend you buy stock A for as long as the price ay ganito, no? Any price below this number, bilhin mo. So halimbawa, pag sinabi you buy stock ABC, example only, buy below price is 10 pesos, meaning kung 9.90 yan, kung 9.50, 8 pesos, 7 pesos, wala kaming pake. Basta it's below that, no? Hindi pa namin inisip yung how low is low. Kasi sinasabi nga, kapag ikaw ay isang long-term investor, hindi mo tinatimingan, ito na ba yung pinakamura? Hindi mo na ini-stress ang sarili mo para lamang habulin yung lowest price. Basta, below a certain price, hindi man lang in-explain nila yung formula, sumunod kami. And for about 5 years, okay naman yung performance Hindi naman laging tama ang Truly Rich. Minsan nagkakamali sila kasi wala naman silang bolang kristal. Pero pag sinuma total mo lahat at tinignan mo yung performance over those 5 years, mga nasa 12% yung growth ng pera. That was before, of course, this coronavirus, yung global uncertainty at yung pagbagsak ng stock market. Feeling namin, when the coronavirus issue is resolved, maybe in a year's time or 2 years, magkakaroon ulit ng confidence yung stock market, aangat uli yan. Kaya ngayon na bagsak-bagsakan yung mga presyo, bumibili tayo ng stocks. So ngayon, tanong, Manny, yung DMC, parang below 4 pesos. Bakit hindi ka bumibili ng DMC? Akala ko ba long-term ka? Akala ko ba willing kang bumili at 6 pesos? Ngayon, below 4 pesos ang DMC. Bakit hindi ka bumibili ng DMC? Ganito yon.
Palagay natin meron tayong pera no, na pang stock market lamang. 100,000 pesos. Example lang, no? Ang balak ko, ang aking personal na strategy, kasi nga, dun sa Truly Rich, nakikita ko yung kanilang table, marami silang stocks na nililista doon, no? Ang aking personal strategy ay bumili ng shares in 10 companies. 10 companies. So, kung ang pera ko, halimbawa lamang, ay 100,000 for 10 companies, ibig sabihin, ang ilalaan ko na pera para bumili ng shares of stock ng kada kumpanya ay 10,000 pesos lamang. Para, kapag nahirapan niyo yung isang kumpanya, at least hindi ko ibinuhos doon lahat ng pera ko na pang stock market. Tandaan po natin, ang pera natin ay hindi naman 100% pang stock market. Meron ka rin pera sa real estate, meron ka rin pera sa insurance, meron ka rin pera sa bangko. So yung pera na pang stock market lang, hahatiin ko yung sa 10, tapos yung mga parte-parte na yon ay sa kada kumpanya na nasa aking top 10 companies. Ganon. So, doon sa tanong na, Manny, sabi mo, bibili ka ng DMC for as long as below 6 pesos. Ngayon, it's below 4 pesos. Bakit hindi ka bumibili? Kasi, napuno ko na yung quota ko for DMC. Kahit nakikita ko na mukhang okay naman ang prospects in DMC, very strict ako na ayoko maging emotional na, ang ganda-ganda nito. I'm very mathematical about it. Nasa may quota na ako ni DMC, so stop na ako. Sayang, no? So, ang tanong doon, ano yung dapat mangyari para dagdagan ko yung pagbili ko ng shares ng DMC? Dapat yung pondo ko, pang stock market, ay madagdagan ko. So, kung yung 100,000, naging 200,000, meron na naman akong extra cash dun sa bulto ng 200,000 para kay DMC. Kasi nung nagsimula ako, sinabi ko noon sa Truly Rich, paano yan? Sabi mo, mga 10%, ganyan. Ito, nagsimula ako sa Truly Rich, 2,500. Nung bumili ako ng 2,500 worth ng isang stock, nung tiningnan ko yung portfolio, yung collection ng mga stock, nakasulat doon, Manny, yung unang stock mo is 100% of your portfolio. Siyempre, 2,500 lang pinasok ko doon, 2,500 ang ginan ko pang bili ng stock, yung buong 2,500 ko, nasa isang kumpanya lang. Sabi ko nung kay Truly Rich, paano yan? Sabi mo 10%. Pero pag tinitingnan ko yung aking portfolio, nasa 100% na ako Paano yan? Sabi ni Truly Rich, ganito. Huwag mo muna pansinin yung 10% rule na yan kasi syempre nagsisimula ka pa lang. Ngayon na nakailang years na sa Truly Rich, ito yung aking insight na i-share ko sa'yo. Ito yun, no? Pagka nagsimula ka, huwag kang maglagay ng 25K lamang. Huwag kang maglagay ng 2,500 lamang. Maglagay ka na ng 25,000. Ngayon, para hindi ka 10 times in a year na magde-deposit ng pera sa bangko para lang mapondohan yung sa call financial mo. 25,000. Ngayon na meron kang 25,000 sa iyong call financial account, hindi ka namang obligado na gamitin yung buong 25,000 para bumili ng stocks. So kahit meron kang 25,000 sa cash balance mo sa call financial, kung bumili ka ng 2,500 worth of shares ng stock sa isang kumpanya, pag tinignan mo yung portfolio mo, ayun, magic, 10%. Hindi siya 100% nandun sa isang kumpanya. It will be 10% in that one company and then 90% in cash. So ganun, yan ang natutunan po natin, insight, na kapag ikaw ay isang beginner at gusto mong sumunod sa 10% rule para hindi ka malito, ilagay mo na yung pera mo doon at huwag mong gastusin lahat. Huwag mong igasta yung buong pera na nasa cash balance mo. Yan. So feel free to put your questions below kung kailangan mo ng additional clarification on that strategy. Tony Genris, thanks for joining us. Ayan. Tapos nun, ang natutunan po natin sa loob ng Truly Rich yung humility. You have to be humble. Kasi hindi naman palaging tama yung mga assessment nila kasi anything can happen. Pwede magka-landslide, pwede mawalan ng production. Tulad ngayon with the coronavirus issue, with the lockdown, biglang bagsak yung sales ng mga kumpanya, di ba? So ang lesson doon, do not expect na napaka-perfect ng trade mo palagi. There will be times na you'll be down, pero if you
follow the main principles, in the long run, hindi guaranteed, no? Pero in the long run, if you follow the principles, more or less, magiging okay ang iyong stock market experience. So, what's going to happen now, no? We will continue to monitor the news and assess, no? Ganito yan. Ikaw ba, na-experience mo ba yung magkaroon ka ng exam sa school, sa mathematics, sa math? Tapos nun, sobrang hirap na halos yung buong klase, ang reaction, ang feedback, sobrang hirap, babagsak ako. Nung narinig mo yun, nung nakita mo yung mga classmates mo ay natatakot dun sa magiging resulta ng exam, natakot ka rin ba? Kasi ngayon sa stock market, kapag ka nakita ng karamihan na, naku, maraming stocks nagsisibagsakan, ang daming natatakot, nagbebenta ng palugi. At habang nagbebenta ng palugi, lalong pababa yung presyo. So, natatakot ka ba? That's one valid feeling, no? Natakot ka. Another valid feeling is, ba't ka matatakot? Lahat naman na-experience yun. Ba't ka matatakot? Alangan naman ibagsak ng teacher yung buong klase. So kapag nakita po natin na halos lahat ng mga kumpanya ay bagsak, di alam mo na hindi siya problema ng kumpanya lamang, kung hindi problema ng mundo. At kapag naayos ito ng buong mundo, magre-recover yan. You just need to adopt a long-term view. Again, hindi guaranteed na magre-recover ito, no? Pero based on past experience, so far, in the long run, nami-meet ng buong mundo yung anumang challenges ang makaharap nito. And that is why dito nga sa petsang ito, April 4, 2020, or the magic number 4440, kailangan meron kang confidence that things will turn out well in the long run. See? Ang weird, no? How everything is falling into place. So there. Koy Dequinia, thank you for joining us. So yan, so in the stock market, hindi siya palagi yung case na bumili ka ng mura, tapos ibenta mo ng mahal, tapos kumita ka. Hindi laging ganun. Minsan, bumili ka, tapos kumita ka ng cash dividends, similar to the case of DMC. That's another way that you can earn money sa mundo ng stock market. Ngayon, hindi po ito bangko. Meaning, pagka naglagay ka ng 30,000 sa bangko, at the end of 1 year, mababawi mo pa rin yung 30,000 mo plus interest. Sa stock market, yung 30,000 mo at the end of 1 year, posibleng ang value niya ay mas mataas sa 30, posibleng mas mababa sa 30, posibleng mas mababa talaga sa 30. Yan ang risk. So kung ikaw ay papasok sa stock market at ang pinili mong approach or strategy ay yung long term, do not buy a stock and think na, after 1 year, ibebenta ko na. Or after 2 years. Think of 10 years. Think na pag binili ko tong stock na to, siguro ibebenta ko to if ever in 10 years time. Talagang kung hindi mo kayang gawin yon, yung perang yon ay hindi pang stock market. Baka pang tuition ng anak mo in 5 years time. Yung perang yon, wag mo ilagay sa stock market. Ilalagay mo lang yung pera na pwede mong hayaan sa loob ng stock market for around 10 years. Kasi that is the secret of the stock market, the power of time. If you don't have time, wag. If you don't have additional funds pang stock market, kasi nga yung pera mo ngayon pang araw-araw, pang weekly, pang monthly, hindi mo pwedeng patulugin ng 10 taon. Find ways to earn additional money. Okay? Hindi pwedeng papetiks-petiks lang. You have to actively find ways to increase your income. One way is to study, gain more skills, invest in yourself, para matutunan mo kung paano magkaroon ng additional funds without using up too much of your time. If you want that, check out onenegosyo.com. Andun yung mga tutorials on how to earn money through the internet. Kahit tulog ka, pagka meron kang ginawa sa internet, gising yun kahit tulog ka. So, since gising yun, yung blog, yung website na yun, yun ang kikita ng pera for you na pwede mong ilagay sa stock market. Ngayon, sinabi ko kanina yung sa Truly Rich, the thing about humility. What do you mean by humility? Meron nag-offer ng basic stock market course. Ang fee niya nasa 4,000 pesos. Basic. Tapos sabi ko nung una, paano yan? At least 5 years na akong nagsa-stock market. Papansinin ko ba ito? 4,000 din yan. Tapos ang entitled niya, basic lang, basic. Pero tinuro sa loob ng Truly Rich,
the principles of humility. So sabi ko, sige, I want to learn from this new teacher about the stock market. Here's my 4,000. Teach me. Eh di pinanood ko yung mga online tutorials niya. Tapos nun, siguro may mga 10 tutorial. Out of the 10 tutorials nitong new teacher na ito, meron dong isa about dividends. Tapos nung sa screen niya, sa kanyang online video tutorial, may isang maliit na line. Pinost ko yung pinicturean ko pa, zoom ko para makita ko yung address ng website na ginagamit niya. Kasi mabilis siya magturo, hindi niya masyado hin-highlight yung address na yon. At dahil sa nakita ko yung address na yon, na-explore ko yung website na yon, at nakita ko yung iba't ibang ways to study the dividend history of any Philippine company that is being traded in the stock market. At dahil doon, kinumbine ko yun sa table ni Truly Rich, kasi sa Truly Rich, wala naman dong pinag-usapan na dividendo eh. Nung kinumbine ko yung dividend information, mas nakita ko na kagad na, company number, example lang, number 10 is better than company number 5 kasi yung dividend pattern niya ganito, kasi yung profitability niya ganito, yung history ng galaw ng benta niya ganito, yung history ng kita niya ganito, na wala naman yung target sa basic table ni Truly Rich. So dahil kay new teacher na nag-charge ng 4,000 for a basic course, meron tayong napulot. So the lesson I want to share with you is, thanks to that 4,000 peso course, naisipan kong bumili ng DMC dahil mainly dahil sa cash dividend history ni DMC. At of course, doon na rin sa mga accounting, yung kanilang history ng kanyang revenues, history ng kanyang profit, kinumbine ko na rin yun. So ikaw, kung mahilig ka sa stock market, be humble, be never-ending in your search for additional learning. Adopt the lifelong learning journey attitude. That way, lalo na ngayon, you're stuck at home, you can't move around, magbasa ka. Marami dyan mga tutorials sa YouTube. Pagtiyagaan mo kasi kapag ka nakakagalaw ka na uli, you'll be a different person. Meron kang additional na karanasan, kaalaman, more knowledge. Hindi na sayang yung panahon na halos hindi ka na makagalaw muna. Gawa ng quarantine at lockdown. Ayan. Any questions? So there. Where do we go from here? This is where we're going to go from here. Study the dividend history of the companies that you believe in. Like Jollibee. Kamusta yung dividend history ni Jollibee? Nung ina-analyze ko yung presyo na binago kay Jollibee noon, tsaka yung dividend na pwede ko sanang ma-expect. Again, para klaro, yung cash dividends, hindi po obligasyon yan ng kumpanya. They can choose to give the same amount as last year. They can choose to give higher. They can choose to give lower. Pero nung tinitingnan ko yung dividend history ni Jollibee, siguro yung kikitain ng pera ko doon on the basis of dividend alone, kasi bumili ako nung time na yun, mga more than 250 pesos per share. Eh ngayon, nasa 102 na lang si Jollibee. At that time, pag kinompute ko yung potential dividend, parang nasa 1.2%. Okay? So, ang tanong, Manny, tinignan mo na yung dividend history ni Jollibee. Mukhang ang kikitain ng pera mo noon at 250 plus. Ang kikitain mo in the future para mga 1.2%. Eh bakit ka pa bibili sa Jollibee? Ba't di mo na lang ilagay sa bangko? Ito yung sagot ko. I believe in Jollibee, and feeling ko, since Pilipinas tayo, consumer country, magiging uso pa rin, at least over the next 10 years, yung pagkain sa loob ng restaurant. Mga pamilya ay pupunta pa rin sa mga Jollibee restaurants, whether it's a Jollibee brand or another brand. Diba? Marami silang binibili mga kumpanya. Pupunta pa rin sa restaurant yung mga tao. Kaya feeling ko, over the next 10 years, yung kita ni Jollibee ay tataas. At kapag tumaas yan, hopefully, tataas din yung dividendos. Kaya yung 1.2%, pwede maging 2%. Is that guaranteed? No. Pero it's my expectation. Ngayon, kung sakaling hindi magkatotoo yan, let's say, 10 years from now, magre-retire ako, tapos noon, ganun pa rin yung dividends ni Jollibee or hindi masyado nag-improve yung stock price, eh ipapamana ko na lang yung stocks. That's one approach that some people take, no? Kapag yung kanilang expectation na, I'll hang on to this stock, tapos in the future, pag ganito nakataas,
ibebenta ko. Paano kung hindi nagkaganon? Paano kung dito lang siya, nag-move siya sideways over the next 10 years? Ginagawa ng iba, ipapamana na lang nila yung kanilang shares of stock. Like I know some people, no? Parang binigyan sila ng tatay nila ng shares ng San Miguel nung bata sila. Tapos 40 years pass, oh. Tapos nung binenta nila yun, laki-laki ng profit nila kasi the secret of the stock market is time. So kung hindi ka manalo over the next 10 years, ipamana mo. That's one approach you can take. And then during those 10 years, don't sit still. You have to keep learning, gaining new skills para magamit mo yung internet to help you gain an extra source of semi-passive income, which you can use partly for the fun side of life and partly for investing, partly for the stock market. Yun yung basic model na ginagamit ng mga ibang Pinoy digital business owners. They use the internet to create funds even while they sleep through the help of websites, through the help of Facebook, through the help of electronic products, e-products, information products, and then use the funds, place some of it in the stock market, make it grow faster than if they were awake. Okay? Kasi if you look at a typical business now, maganda na yung 15 to 20% growth na isang business. Of course, super kayod yan, mapapagod ka. You have to deal with your employees, inspire them through times of crisis like right now. Papagod ka for 15 to 20%, and yet merong mga stock market plays that can earn more than 20% at hindi ka pa napagod. So, try to combine the best of both worlds, no? Huwag po tayo maging dependent purely sa walang pagod na stock market. Huwag din naman tayo mag-depend purely sa super pagod na hindi stock market. Combine it para mahanap mo yung balance, which again is, gaya na sabi ni Ken Ertz today, April 4, 2020, 4440. The focus is balance. You need to find the right balance. Ayan. So that's it for today's session on cash dividends and the DMC experience. We talked about humility inside Truly Rich and how humility inspires us to learn from many sources, be willing to pay the enrollment fee of even new teachers. Kasi kahit feeling mo, alam mo na yung ginagawa mo, some new teacher will, through just one small line in their screen, open up an entirely new world that will help you expand your skills even further. Okay? So hanggang sa susunod, ako po si Manny Viloria ng trulyrichpinoy.com na nagsasabing, invest in yourself before others will invest in you. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Stay safe, stay healthy. Ingat!